paakyat po itong kalsada na to. Oh, good morning. Good morning na naman. Pero alas 10 na ng umaga. So, ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko yung paraan para sa mga may Sonet na LX 80 na automatic. Kung mga ganito ang daan ang dinadaanan nyo, kung paakyat walang problema, pero pag pababa kasi walang downhill assist yata ang tawag doon. Yung sa Sonet, yung SX lang yata ang meron downhill assist. Kaya habang pababa kayo nito, diretso na pababa, kahit na nakadrive lang kayo, ay may kumukontrol, may nag-assist para hindi mahihirapan yung preno. Pero itong mga LX80 at saka yung EX, hindi ko alam kung meron. Ang EX pala, pero itong 80 na LX automatic wala siya. Kapag mag-isa ko lang na bumababa galing ng Baguio, hindi ko na ginagamit yung parang engine brake. Pero kapag halimbawa marami kayo, mabigat, kailangan yun gamitin. Kasi iinit yung preno. Sa bagay, kung naman ito lahat disc brake, harap likod. Kasi napansin ko rin na parang hindi naman siya umiinit ng todo. Ito dire-diretso po ito naakyat mula doon sa tulay doon sa baba. Hindi ko sinasagad, daan-daan lang. Nakados lang tayo, 2 lang yung RPM niya paakyat. Tsaka naka-drive mode. Yung mga pag sports mode, ayun, tumaas yung RPM, tumakas siya. Parehas lang yung tapak nung paa ko. Hindi ko napakan at hindi ko rin dininan, hindi ko rin naman. Ito, medyo binabawasan ko na kasi malakas na. Kita nyo naman yung diferensya. Medyo mas mahirap, medyo mas matagal lang siyang kukuha ng buwelo, pero pag naka umpisa na, tuloy-tuloy na yan. So, yun. Hindi na tayo akyat doon sa pinakamataas. O akyat pa tayo, sige doon na lang sa pinakamataas. Ito, naka-sports mode ito. Ang sarap nito pag may buwelo na naka-sports mode. Yan. Hanggang dito lang tayo. Benta na tayo pababa. Balik tayo sa drive lang. Reverse. Iba talaga pag matik, parang hindi pa ako sanay. Tinitignan ko pa kung saan pupunta yung ilaw nung cambio, hindi tulad sa manual na alam na ng kamay mo yung ginagawa niya. So ganito to pag mabigat ang karga mo, tapos ganito na pababa siya, pababa ng pababa. Pag sa manual, ang tinataang
tinatawag nila doon, parang nag-engine brake ka, naglo-low gear ka para hindi mahirapan yung preno, hindi iinit, hindi ka magkaka-loose brake, lalong lalo na pag medyo mahaba-haba yung pababa. So ang gagawin, kung mahawakan tong cellphone, lagay mo sa sports mode habang naka-drive ka. Tingnan nyo yun, sports mode nagpalit. Tapos pwede naman kahit tumatakbo, pero for the sake na makikita nyo, naka-stop tayo. Tapos ikambyo mo ng, try mo muna ng forward shift. Pag naka-stop, mag-uumpisa siya sa primera. So mag-uumpisa tayo sa primera yan. Kapag nakaganyan, pag binitawan mo na yung preno, steady lang na ganyan yan. Ngayon hahawakan niya yung, makikita mo yung tataas yung RPM ng sasakyan, pero ano to, hinahawakan niya ngayon yung sasakyan para hindi siya bumilis, hindi siya mag-change shift. Hindi siya nag-change shift hanggang hindi mo siya change shift. Pag change shift ka, click forward na naman, forward shift. Yan, 2. Second gear na ngayon. Mas mabilis siya. So yan, kapag ang kailangan nyo lang number 2, steady lang kayo sa number 2. Pag halimbawa segunda lang kayo, segunda lang siya. Ganito pababa. So ayun, punahin natin yun. So ayun, ngayon para makita nyo habang tumatakbo, halimbawa pababa siya, hindi na nyo kailangang mag stop para ikambyo sa sports mode. Drive tayo, naka-drive na siya. So drive lang yan. Tumatakbo siya, preno kayo ngayon. Tapos cambio nyo sa sports mode. Yon, sports mode. Diretso lang yun. Naka sports mode, tapos pitikin nyo yung, makikita nyo kung anong cambio niya. Naka 3 siya. Mag forward shift kayo, naka 3 siya ngayon. Pababa ito. Kung kailangan yung magbaba, pag mag down shift, cambio nyo ng patras. Number 2 na yan. Ganun lang yun. Pababa ito, hindi ako nag-acceleration. So yun ang gawin nyo. Kung kailangan pang ibaba, halimbawa 1, di shift down na naman atras. Mararamdaman nyo naman hahawakan nung makina yung sasakyan. Ayan. Number 2 yan. Kikita nyo medyo lalakas ng konti yung tunog nung makina. Balik na natin sa drive. Yun, balik na natin sa drive. Yan, naka-drive na siya. So ganun lang ang gawin nyo. Tapos pakiramdaman nyo na rin. Ang style kasi pag sa dire-diretso na pababa na tulad ng mga to, dapat hindi kayo nakababad sa preno. Wag na wag kayong bababad sa preno. Maliban lang talaga kung yung tulad nito na talagang pababa, tapos kurbada na kailangan nyo talagang magdahan-dahan, ayun, bababaran nyo. Pero huwag nakababad palagi. Kailangan bitawan nyo siya, kahit hintayin nyo medyo bumilis, tapos pitikin nyo na naman, tapos release na naman, pitik na naman. Ganun po ang gamit ng preno pag nasa mga mabundok kayo na part. Lalong lalo na pag medyo mahaba-haba yung pababa, huwag nyong ibababad yung preno, kasi iinit at iinit yung disc brake natin.
pag iinit yon, ang parang ang explanation yon, hindi nakakapit dahil sa init. Hindi siya kakapit, hindi kakapit yung disc brake, yung element ng disc brake doon sa rotor disc, kasi sobrang init nga. Kahit natapakan mo yung brake fluid, parang babalik siya. Ayun, kaya lulusot yung preno mo pag iinit. Kaya ang gagawin mo, tatabi ka, handbrake mo siguro, tapos hintayin mo na lumamig. Mararamdaman mo kasi yun pag halimbawa dire-diretso ka na pababa, tapos nakatutok ka sa nakatapak sa brake. Mararamdaman mo yun pag dinidiinan mo, parang dumidiretso yung sasakyan. Kaya huwag kayong, pag sa mga pababa, tulad ng galing kayo ng Baguio, tapos pababa ng pababa yung kalsada, pitik-pitik lang sa preno. Huwag nyong bababaran yung preno ng matagal. Halimbawa isang minuto kayong nakatapak, tapos nakakwarta kayo pababa kasi mabilis. Ayan, kailangan mag-logger kayo. Logger pa rin, lalong lalo na pag marami kayong karga, pag mabigat yung karga ninyo. Tatapos lang ng ulan kagabi. Di pa nawawashingan. Namasyal lang saglit. May baka doon. So salamat again guys sa panood ng vlog. Pa-subscribe na lang. Thank you.